Minsang naniwala si Agatha na si Francis ang makakasama niya habang buhay. Marami silang pinagdaanan pero sila pa rin hanggang ngayon. Para bang sinasabi ng tadhana na sila ang soulmate. Ngunit ng gabing yon, habang lumalamig ang mga pinggan ng hapunan na hindi man lang nagalaw, nagbago ang pag-ibig na yon tungo sa isang bagay na hindi niya makilala. Francis, pwede mo bang ibaba muna ang cellphone habang kumakain tayo? Mahina ang kanyang boses, pilit na itinatago ang galit na nararamdaman. Hindi naman tumingin ang binata. May tinitingnan lang ako para sa trabaho. Buong araw ka nang may tinitingnan para sa trabaho. Pagpipilit ni Agatha at sinusubukang panatilihing magaan ang tono. Ginawa ko pa naman ang paborito mong pasta. 5 minuto lang ng atensyon mo. Sa kapagkain to, pinagpapaliban mo pa. Umigting ang panga ni Francis. Ibinagsak nito ang cellphone sa ibabaw ng mesa na may kalabog na nagpailing kay Agatha. Agatha naman, lagi kang masyadong mapanghingi ng atensyon. Parang sampal ang salitang yon. Mapanghingi, iniisip niya kung bawal ba yon. Bawal bang hingin kong atensyon sa sarili kong boyfriend? Hindi napigilang tanong ni Agatha. Narinig mo ako. Matalim ang tinig ni Francis. Gusto mong nandyan ako sa bawat segundo. Naiiwan ko ang lahat dahil lang nagluto ka. Pagod na ako. Hindi mo ba kayang intindihin kahit minsan? Natigilan si Agatha. Hindi niya alam kung magagalit ba o masasaktan sa mga sinabi ni Francis. Hindi ko sinabi na iwanan mo ang lahat. Hiling ko lang ay tumingin ka sa akin habang kumakain tayo. Umusod si Francis palayo at nakahalukip-kip. Pareho lang yon. Ilugar mo naman ang pagiging clingy mo. Marami akong iniisip ngayon. Mga problema na kailangan kong bigyan ng solusyon. Huwag ka nang sumabay. Unti-unting lumamig ang pasta sa pagitan nila na hindi pa rin hinahawakan. Lumalamig na rin ang pakiramdam niya. Nanginginig ang kamay ni Agatha habang kinakayod niya ang tinidor sa gilid ng plato. Naiinis siya sa nangyari. Kung paanong mula sa isang normal na usapan, mabilis silang nahuhulog sa pagiging magkaaway. Siguro, namimiss lang kita. Pero kung sobra ng hinihingi ko para sa'yo, sige, kumain ka na lang Francis. O hindi, wala akong pakialam. Bahala ka. Malamig na sabi ni Agatha. Hindi sumagot ang binata, ni hindi man lang kinuha ang tinidor. Dahan-dahang naglaho ang init sa dibdib ni Agatha at napalitan ng bigat. Isang oras na walang imikan. Sa sala, mahina ang ugong ng telebisyon. Pero sa hapag, tila pinipigan ng katahimikan ang kanilang mga dibdib. Tahimik niyang hinugasan ang mga plato. Ramdam niyang nakatingin si Francis mula sa sofa, ngunit tumanggi siyang magtagpo ang kanilang mga mata. Pagpasok niya sa kwarto, naupo si Agatha sa gilid ng kama, habang yakap ang mga tuhod. Normal lang ba yon? Lahat ng magkasintahan, nag-aaway. Lahat may masamang araw, pero ang talim, ang lamig sa boses ni Francis, iba ang pakiramdam. 7 years na ang relasyon nila. Simula high school, nagmamahalan na sila ni Francis. Kaya nasasaktan siya na ganoon ang nangyari sa relasyon nilang dalawa. Stress lang siya. Sobrang bigat ng trabaho. Yun lang, bulong na lang ni Agatha sa kanyang sarili. Humiga siya at tinakpan ng kumot ang sarili, pero hindi mapakali ang katawan niya. Maya-maya'y narinig niya ang langit-ngit ng pinto. Pumasok si Francis. Agatha! Ipinikit niya ang mga mata at kunwari natutulog na. Lumubog ang kutsyon nang maupo ang binata sa gilid. Dumikit ang kamay nito sa kanyang balikat. Hindi ko sinasadyang sumigaw. Hindi ko lang alam. Grabe lang talagang trabaho at mga problema ko ngayon sa pamilya namin. Tama ka. Dapat mas naging present ako kasi kasama kita. I'm sorry. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at hinarap ito. Malinaw ang pagsisisi nito sa mga mata. Hindi ko gustong nag-aaway tayo. Bulong ni Francis. Naninikip ang lalamunan ni Agatha. Kung ganon, bakit mo laging ginagawa?
Ewan ko. Hinawi ng binata ang buhok mula sa mukha ng babae. Dahil hindi na ako makapag-isip ng maayos. Dahil nadadala ako ng stress. Pero hindi ikaw, Agatha. Hindi kailanman ikaw. Sorry, nagkamali ako sa mga sinabi ko kanina. Parang gamot ang mga salita ni Francis. Parang may napawing sugat, ngunit may kirot pa rin nananatili. Nang lumapit si Francis at hinalikan siya, tinanggap niya yon. Ngunit kahit naniyakap siya nito, kahit nagpalitan sila ng mga bulong ng paghingi ng tawad, dama pa rin niya ang mga naging pagtatalo nila. Masyado siyang madaling magpatawad, palagi namang ganoon. Nang tuluyan ang nakatulog si Francis sa tabi niya, nakatitig si Agatha sa kisame. Paulit-ulit niyang naririnig ang matalim na tinig nito, ang malamig na tinig at ang salitang mapanghingi. Sa simula, inisip ni Agatha na ang kanilang pag-aaway tungkol sa hapunan ay minsan lang mangyayari. Dahil lang sa stress, sa pagod, ngunit habang tumatagal, mas lumalala iyon. Lumipas ang mga araw, naging linggo at dumami ng dumami ang kanilang pagtatalo. Ang dati biruan ay nauwi na sa matatalim na salita. Para siyang naglalakad sa isang minahan, isang maling hakbang lang ay sasabog na agad. Isang gabi, amoy alak ang sumalubong kay Agatha nang pumasok si Francis. Pasuray-suray ang binata at halatang lasing. Gabing-gabi ka na, mahina niyang sabi. Ibinato ni Francis ang susi sa lamesa. Huwag ka nang magsimula. Naninikip ang dibdib ni Agatha. Hindi ako nagsisimula. Nag-aalala lang ako. May cellphone ka naman, sana nagpaalam ka. Alam mo namang kasama mo na ako ngayon. Kapag wala ka talagang nag-aalala ako. Binuksan ni Francis ang refrigerator at kumuha pa ng isang bote ng beer. Uminom ka na pero pag uwi mo, iinom ka na naman? Wika ni Agatha at isinara ang laptop. Ano ngayon? Lumingon ito sa kanya at may pagod na sa mga mata. Nanay na ba kita? Napabuntong hininga si Agatha at pinipilit pa rin maging kalmado. Namimiss ko lang yung dati na pag uwi mo, kinukwento mo sa akin ang araw mo, imbes na ano? Muli itong lumagok ng beer. Imbes na mag-relax matapos magpakahirap buong araw. Tumayo si Agatha mula sa sofa. Hindi ko na alam kung ano pang dapat kong maramdaman, Francis. Bakit pakiramdam ko ay tinataboy mo ko? Umuwi ka at hindi mo na ako tinitingnan. Ginagawa mo na lang. Agatha naman! Tinaasan siya ng boses ni Francis. Sinasakal mo na ako sa mga pangangailangan mo. Pwede bang hayaan mo muna akong huminga? Umawang ang kanyang bibig. Sinasakal? Maghapon ako naghihintay para lang makausap ka ng 5 minuto. Tapos sasabihin mong sinasakal kita? Oo! Naglakad-lakad ito habang umaagos ang beer sa bote. Gusto mong malaman ang bawat detalye. Bawat iniisip ko na parang kailangan kong mag-perform para sa'yo pagka-uwi ko. Nakakapagod. Gusto ko lang munang mag-isa at mag-isip. Hindi ko na kinakaya mga problema ko sa kanila. Nanginginig ang kamay ni Agatha sa kanyang tagiliran. Alam niyang breadwinner ito ng pamilya. Noon, nagsasabi pa si Francis ng mga problema nito. Pero sa mga lumipas na buwan, parang kahit sa kanya, lumalayo na ito at hindi na nagbabahagi ng mga nangyayari sa buhay nito. Napalunok si Agatha. Hindi naman ako naghahagad ng sobra mula sa iyo. Kung masabi mong nasasakal ka, para namang hinihingan kita ng malaking pera. Ang gusto ko lang ay ikaw, ang lalaking minahal ko, ang taong minsan pinaparamdam sa akin na mahalaga ako. Tumawa si Francis ng mapait at parang wala ng pag-asa. Ayan na naman tayo. Ako na naman ang mali. Hindi yun ang sinabi ko. Nagtubig ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang bumagsak ang mga luha. Pero hindi mo ako pwedeng itaboy kasi baka nakakalimutan mo na girlfriend mo ako. Ano bang nangyari? Hindi ka naman ganito, di ba? Ininom ni Francis ang kalahati ng bote. Pinunasan ang bibig gamit ang likod ng kamay at sinimangutan siya. Ang controlling at demanding mo, Agatha. Naririnig mo bang sarili mo? Lagi mo akong minamanmanan, laging nagtatanong, laging may kulang. Napaatras siya at kumapit sa gilid ng sofa para hindi mabuwal. Controlling?
Demanding? Ilang beses akong nangapa sa'yo hanggang sa maging handa kang sabihin ang mga problema mo. Pero sa halip na mag-reach out ka sa akin, palagi mo na lang akong inaaway. Umiwas ng tingin si Francis. Umawang ang bibig ni Agatha, ngunit walang lumabas na salita. Gusto niyang sumigaw, ibato pabalik ang mga salita nito. Ipaalala kay Francis ang mga pangakong minsan nitong binitiwan. Francis, mahina niyong wika. Mahalang kita. Masama ba yun? Sandaling lumambot ang mga mata nito, ngunit mabilis ding umiwas ulit ng tingin. Matutulog na ako. Iniwan nitong nakatiwangwang ang bote sa counter at pumasok sa kwarto. Nanatiling nakatayo si Agatha sa sala at tumulo na lang ang mga luha. Pumasok siya sa banyo, binuksan ang ilaw at isinara ang pinto. Nagulat siya sa sariling refleksyon. Namumula ang mga mata, maputlang pisngi at nanginginig ang mga labi. Ipinatong niya ang 2 palad sa lababo at sinubukang pakalmahin ang sarili. Bakit ganito kasakit? Bulong niya sa salamin. Dumula siya pababa sa pader, yumakap sa sarili at tinakpan ng manggas ang mga hikbi para hindi marinig ni Francis. Hindi dapat ganoon, hindi dapat nananakit ang pag-ibig. Nang tuluyang humupa ang kanyang iyak at mga hikbi, dahan-dahan siyang tumayo at binuhusan ng malamig na tubig ang mukha. Pagbalik niya sa kwarto, himbing na si Francis. Nakahilata sa kama at nakakalat ang braso sa unan na parang walang nangyari. Sa pagtulog nito, mukha itong inosente at batang pinaiyak. Humiga si Agatha sa tabi at maingat na hindi ito magising. Tumalikod siya habang nakatitig sa dilim. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na lilipas din ng unos, na mahal pa rin siya nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagpapatawad at dahilan, may tumubo pa rin na takot. Takot na baka hindi na yun unos, nalilipas lang. Hanggang isang buhay ang darating sa kanila ng kanyang boyfriend. Francis, tawag ni Agatha rito. Bahagya itong tumingin. Pilit inalis ni Agatha ang kabang nararamdaman. May sasabihin ako sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Francis. Ano yun? Buntis ako. Natigilan si Francis. Isang saglit lang, nakita ni Agatha ang gulat sa mga mata nito. Pero agad yung napalitan ng iba. May pag-aalala at alinlangan doon. Sigurado ka? Tanong ni Francis. Oo, sigurado. Nag-test ako. Sinubukan niyang tumawa, bagamat nanginginig na rin ang kanyang boses. 2 pa nga. Parehong positive. Sumandal si Francis at hinagod ang panga. Anak ng... Bakit ngayon pa? Parang sampalang salitang yon. Hindi tuwa, hindi pagkamangha. Narinig niya pa ang pagmumura ni Francis sa sobrang frustration. Lumapit si Agatha, pilit hinahanap sa mukha nito ng kahit na anong saya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ba dapat masaya ka? Francis, anak natin to. Magandang balita. Mapait ang tawa ni Francis at mabilis na umiiling. Agatha, gusto ko ng anak pero alam mong hindi ito ang tamang panahon. Hirap na nga tayo ngayon. Halos araw-araw tayo nag-aaway. Abala ako sa trabaho, pareho tayong tensyonado. Marami rin akong inaalalang problema tungkol sa pamilya ko. Tapos isang baby. Akala ko hindi muna tayo magpaplano ng baby. Hindi ba't umiinom ka naman ng pills? Bumigat ang kanyang dibdib. Nakalimutan kong uminom. Pero baka ito ang sagot. Baka ito ang makakapaglapit ulit sa atin. Hindi pandikit ang baby, Agatha, na pwedeng mag-ugnay sa atin. Responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. Hindi aayusin ang problema natin ng isang bata. Magdadagdag lang yan ng bigat. Pera, responsibilidad, puyat. Sa tingin mo handa tayo? Lumabo ang paningin ni Agatha sa luha. Hindi ko inasahan na handa ka agad. Umaasa lang ako na matutuwa ka kahit kaunti. Saka nandito na to. Wala na naman tayong magagawa kundi panindigan. Hinagod ni Francis ang sentido. Hindi naman sa hindi ako natutuwa. Kailangan ko lang ng oras. Malaki to. Alam mong marami nang magbabago kapag nagkaroon tayo ng anak ngayon. Alam ko naman yun, Francis. Natatakot din naman ako.
Alam kong hindi pa tayo handa. Niyakap ni Agatha ang sarili. Pero akala ko, ngingiti ka't yayakapin ako kahit sandali. Yun lang naman ang gusto ko. Bahagyang lumambot ang mukha nito. Halika. Hinawakan nito ang tuhod niya, ngunit parang nagdadalawang isip pa rin. Ayusin natin to. Kailangan ko lang ng oras. Tumango si Agatha, pilit na kumakapit sa pag-asang yon. Gustong-gusto niyang paniwalaan, kumapit sa pangarap na maaaring magbago ang lahat. Hindi naman kasi nila pwedeng talikuran ang anak nilang nandyan na. Kinagabihan, mabilis na nakatulog si Francis sa tabi niya. Nakahiga si Agatha ng gising habang ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Iniisip niya ang mumunting buhay na nabubuo na sana ay mabigyan nila ng masayang pamilya. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malamig na reaksyon ni Francis, ang kawalan ng saya at ang kawalan nito ng pagkamangha. Pumikit si Agatha at mahinang bumulong. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang mag-aayos ng lahat. Kinabukasan, sinubukan niyang muli. Sa almusal, dahan-dahan niyang binuksan ang usapan. Tungkol sa kagabi, wika niya habang nagsasali ng kape sa tasa si Francis. Nagkamot ito ng mata. Ano naman? Tungkol sa baby, mahina niyang sambit. Gusto ko lang malaman kung ano ang nararamdaman mo. Humigop ito ng kape at nag-iwas ng tingin. Sabi ko na sa'yo, pinoproseso ko pa. Marami pa akong iniisip ngayon. Nabura ang ngiti ni Agatha. Pero wala ka bang nararamdaman? Excited? Takot na may halong pag-asa? Takot, oo. Lantad na sagot nito. Mas iniisip ko kung paano natin bubuhayin to. Paano pa akong mag-overtime kung kakailanganin mo ko rito? Paano tayo hindi magbabangayan kung ngayon pa lang hindi na tayo magkasundo? Parang mga batong bumagsak sa dibdib niya ang bawat salita. Hindi na lamang siya umimik. Para bang kahit anong sabihin niya, walang nakikita si Francis na pag-asa para sa anak nilang paparating na. Pero dumating ang mitsa isang gabi nang marahang inilapat ni Agatha ang kamay sa kanyang tiyan at tinanong si Francis kung sasama ba ito sa check-up sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung makaka-absent ako sa trabaho. Mariin itong sagot at abala sa pagpalit ng channel gamit ang remote. Maingat ang tono ng boses ni Agatha at halos makiusap na. Mahalaga to, Francis. Unang beses nating maririnig ang tibok ng puso ng baby natin. Hindi naman kita pagagastusin. Ako nang gagastos. Alam ko may problema ka sa pera sa pamilya mo. Kaya ako munang bahala sa gastusin ko at sa baby natin. Ang gusto ko lang naman, samahan mo ako kung pwede ka. Mabigat ang buntong hininga nito. Agatha, sabi ko nang abala ako. Naninikip ang dibdib niya. Di maghanap ka ng time. Hindi ka dapat maging abala para rito. Anak natin to. Doon biglang ibinagsak ni Francis ang remote sa mesa. Diyos ko, di mo ba maintindihan? Hindi ko hiningi ito. Hindi pa ako handang maging ama. Parang sinuntok siya ng mga salitang yon. Nakatitig lang siya rito at labis na nasasaktan. Kailan ka magiging handa? Bigla na lang naluha sa labis na frustration si Francis. Pinakamasamang timing, Agatha. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang gusto ko na lang mamatay para hindi ko na problemahin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Agatha. Mas lalo siyang nasaktan sa mga sinabi nito. Naiintindihan niya naman na may problema ito, pero hindi niya ito maunawaan. Hindi niya na alam kung paano kikilos sa harap nito. Para bang ang dating bukas nitong pinto sa kanya ay unti-unti nang nagsasara. Tumulo na rin ang mga luha niya. Hindi ko na alam kung paano ka iintindihin. Hindi ko to pinilit, Francis. Sabay natin ginawa ang batang to. Anak natin to. Naglakad-lakad si Francis habang ginugulo ang buhok. Hindi mo alam ang bigat na pasan ko. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko. Buntis ka pa. Baka kapag sinabi ko sa'yo, mas stress ka lang. Tapos alam mo na nga na namomroblema ako. Kung ano pang hinihingi mo sa aking atensyon.
Humihingi ako dahil mahal kita. Dahil gusto kitang makasama. Makasama namin. Bakit? Sobra ba yun? Umiiyak niyang tanong. Napailing si Francis at bumagsak na naman ang mga luha. Dahil hindi na ako makahinga, Agatha. Parang nawala ang hangin sa baga niya. Itinulak niya ang dibdib nito. Paano mo nasasabi yan? Hindi mo na ba ako mahal? Duwag ka eh. Makasariling duwag na hindi kayang lampasan ang sarili niyang takot. Dumagundong ang palad nito nang ibagsak sa pader sa tabi niya. Tama na. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, Agatha. Huwag mong isusumbat sa akin yan. Dahil hindi mo ako hinayaan na intindihin kita. Mariin niyang sabi. Lumala ang sigawan nila habang umiiyak. Parang mga punyal ang mga salita nila na tumatama sa isa't isa. Humahagulgol na siya, humihingal, magkahalo ang galit at hinagpis na hindi niya na maalis. Natigilan lang si Agatha nang biglang parang may kutsilyo na tumusok sa kanyang tiyan. Napasinghap si Agatha, napayuko at mariing hinawakan ng tiyan. Francis! Halos hindi marinig ang tinig niya. Aray! Nilingon siya nito, namutla at napalitan ng pagkabigla ang galit. Agatha, anong nangyayari? Muling bumalot ang kirot ng mas matindi. Napasubsob siya sa mesa at nang lumingon siya roon, may dugo nang dumadaloy at kumakalat na sa kanyang damit. Hindi. Basag ang tinig ni Agatha. Agad siyang nilapitan ni Francis at takot ang namutawi sa mukha nito. Diyos ko, Agatha! Kailangan natin sa ospital! Kailangan natin ngayon din! Bumagsak siya sa yakap nito. Nanginginig ang katawan niya at halos mahati sa sakit. Binuhat siya ng kanyang boyfriend, paulit-ulit na humihingi ng tawad habang nagmamadaling isinakay siya sa kotse. Naging malabong alaala ang biyaheng yon. Huwag mo akong iwan, Agatha! Sorry! Nagdidilim ang paningin niya, nilalamon ng sakit hanggang nawalan siya ng malay. Nagising si Agatha sa malamlam na silid. Mabigat ang katawan niya, nilingon niya ang dulo ng kama. Naroon ang doktor at seryoso ang mukha nito. Sa tabi, nakayuko si Francis, maputla at pulang-pula ang mga mata. Kumusta po ang bibi ko, Doc? Tanong ni Agatha. Napabuntong hininga ang doktor. Pasensya na po, hindi po nailigtas ang baby ninyo. Parang gumuho ang mundo ni Agatha. Hindi. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi totoo yan. Nandito pa ang anak ko. Nandito pa siya. Hindi siya pwedeng mawala. Nabasa ng luha ang kanyang paningin at dumaloy ng walang tigil. Malakas siyang napasigaw at napahikbi. Inabot ni Francis ang kanyang kamay. Agatha, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Binawi niya ang kamay rito at malakas itong itinulak na bumagsak na ito sa upuan sa labis na panghihina. Walang laman ang mga salita nito. Huli na, wala nang saysay dahil nawala na ang anak nila. May sinabi ang doktor tungkol sa pahinga, sa pagbangon, ngunit halos wala siyang narinig. Ang narinig niya lang ay ang katahimikan kung saan dapat naroon ang tibok ng puso ng kanyang anak. Pagkalabas ng doktor, lumapit si Francis at halos nakikiusap. I'm sorry. Hindi siya gumalaw. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Galit lang ako, natakot at hindi ko ginusto to. Kung pwede ko lang balikan. Basag ang boses ni Francis at lumuhod sa sahig. Ibibigay ko ang lahat para makabawi. I'm sorry. Malakas niya itong sinampal. Bakit? Maibabalik mo pa bang anak natin? Hindi na. Kaya wala ng paraan para makabawi ka. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Francis. Dinuro niya ito. Ikaw ang pumatay sa anak natin. Sa mga salita mo, sa kalupitan mo. Wala ng mga pangarap na mahahawakan. Wala ng pag-asang pwede pang asahan. Tanging pighati at tanging katahimikan na lang. Tahimik ang apartment nang makauwi sila. Nakatayo siya sa bungad ng silid, nakabukas ang maleta sa kama at puno ng mga damit na maingat niyang natiklop. Bawat damit,
bawat gamit, parang mga piraso ng buhay niya na gusto niya nang alisin doon. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Francis. Napatigil si Agatha. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Nakatayo si Francis sa bungad ng pinto, magulo ang buhok at pulang-pula ang mga mata na para bang ilang araw nang walang tulog. Bumaling ang tingin nito sa maleta, saka muling ibinalik sa kanya. Agatha, bulong ni Francis at may bakas ng takot sa tinig. Naninikip ang dibdib niya. Hindi ko na kayang manatili, Francis. Nasa mukha ni Francis ang desperasyon. Huwag mong sabihin yan. Pakiusap. Huwag. Nanginginig man ang kanyang boses. Matalim at matatag pa rin siyang nagsalita. Ibinigay ko ng lahat ko para sa atin. Pinatawad ko ang bawat masakit mong salita. Bawat malakas na pagsara ng pinto. Bawat pagkakataong lumayo ka. Pero pagkatapos ng lahat, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Mahal kita pero ang sakit-sakit na. Umiling si Francis at sinubukan siyang hawakan. Hindi Agatha. Hindi ka pwedeng basta lumayo. Maayos pa natin to. Magbabago ako. Sumpa ako sa Diyos, magbabago ako. Sumakit ang dibdib niya sa desperasyon ng tinig nito, pero nanindigan na siya. Nasabi mo na yan dati. At pagkatapos nag-away tayo ulit. At pagkatapos, nawala sa akin ang anak ko. Nawala lahat, Francis. At hindi ko kayang magpanggap na hindi ako gumuho sa mga nangyari. Kasi kahit hindi mo aminin, naging toxic na ang relasyon natin. Tumulo ang mga luha ni Francis. Hindi ko sinadya. Galit lang ako noon. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko naman gustong sabihin. Pero mahal kita, Agatha. Mahal na mahal kita. Mapait siyang tumawa. Mahal? Kung ito ang tinatawag mong pag-ibig, Francis, isa tong pag-ibig na hindi nakakatuwa. Lumapit pa ito at inabot ang kanyang kamay. Pakiusap, huwag kang umalis. Kaya pa nating magsimula muli. Kaya nating maghilom. Magpapatherapy ako. Titigilan ko ang alak. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong iwan. Hinugot ni Agatha ang kamay. Dati, baka lumambot pa siya sa ganoong pagsusumamo. Pero ngayon, mas lalo lamang lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa mga pangakong hindi natutupad. Basag ng pundasyon natin at wala nang makakapagpabalik sa nawala sa atin. Humahagulgol na niyakap siya ni Francis. Hindi ko kayang mawala ka. Matagal mo na akong nawala. Binalikan ni Agatha ang maleta at isinara yun ng mariin. Iniangat niya ang maleta at handa nang umalis. Humarang pa si Francis sa pinto. Huwag mong gawin to. Pakiusap, Agatha. Huwag mo akong iwan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa. Para na akong mababaliw. Ikaw na lang ang kinakapitan ko. Pero malakas niya itong itinulak. Binigyan kita ng lahat ng pagkakataong mahalin ako ng tama. Lahat ng pagkakataong ipaglaban tayo gaya ng paglaban ko. Pero naging magulo ang pag-ibig natin at hindi ko na kayang mabuhay doon. Ngayon, kailangan ko nang iligtas ang sarili ko. Inabot siya ni Francis. Mamamatay ako kapag nawala ka. Umiling si Agatha ng dahan-dahan. Hindi, Francis. Mabubuhay ka. At marahil, matututo kang intindihin kung ano talagang pag-ibig. Pero hindi ko na kayang manatili pa para panoorin ka na magbago. Kasi sumusuko na ako sa'yo. Sa huli, lumakad siya at dumaan sa tabi nito. Agatha! Tawag nito at humabol hanggang pasilyo. Agatha, pakiusap! Hindi siya lumingon at tuluyan ang lumabas. Hila-hila niya ang maleta pababa ng hagdan. Hindi siya tumigil, hindi siya lumingon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, lumayo si Agatha sa pag-ibig na nagwasak sa kanya. Nang umalis si Agatha, alam niyang hindi niya basta makakalimutan si Francis. Nagigising si Agatha na may mga luhang basa na agad sa kanyang pisngi. Hindi niya rin maiwasang alalahanin ang mga nangyari noong panahon na masaya pa sila. Ngunit sa huli, pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang magtrabaho at magpatuloy sa buhay. Hindi niya pwedeng lunurin ang kanyang sarili sa kalungkutan. Sa opisina,
Mas nagsipag si Agatha. Dumarating siya ng mas maaga kaysa kahit kanino at umuuwi ng late. Agatha, gusto mo bang sumama mag-lunch? Maingat na tanong ni Liza isang hapon. Umiling siya at hindi iniangat ang tingin mula sa monitor. Salamat pero tambak ako sa trabaho. Siguro sa susunod na lang. Pero walang susunod na pagkakataon. Sa halip, kumakain siya sa mesa. Ngumunguya ng mga sandwich na parang walang lasa sa kanya. Ayaw niyang maupo sa isang cafe at makarinig ng tawanan. Sa gabi, kapag sobrang lungkot niya, gamit ang dummy account, sinusubukan niyang makibalita kay Francis. Pero wala namang kahit na anong update doon. Hindi na rin siya nagtangkang mag-message sa binata. Blinak niya na naman kasi ang dating nobyo. Tama na Agatha, bulong niya sa sarili. Wala na siya, tapos na, mag-move on ka na sa kanya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, pero may pagbabago. Pinilit ni Agatha ang sarili sa maliliit na gawain. Paglalakad tuwing umaga bago pumasok, paglilinis ng apartment tuwing linggo, pagluluto ng simpleng hapunan sa halip na hindi kumain. Sa opisina, abala pa rin siya sa trabaho, pero isang hapon, nang muling mag-alok si Liza, ikinagulat niyang sinagot niya ng oo. Maingay ang cafe, puno ng tawanan at pakiramdam niya ay bahagya na siyang nagiging okay. May mga gabing napapanaginipan pa rin ni Agatha ang tinig ni Francis at nagigising na nanginginig. Mga umagang nananakit pa rin ang puso niya sa pagkawala ng kanyang baby. Gayunpaman, hindi na siya gaanong nagpapalamon doon. Agatha, tawag ni Sir Santos sa kanya. Pwede ba kitang makausap sandali? Okay po sir. Tumayo siya, inayos ang kanyang blouse at sumunod papasok sa opisina. Magaling ang nagiging trabaho mo, panimula nito at inayos ang salamin. Hindi nakakalusot ang dedikasyon mo. Napagkasunduan na you're being promoted to senior analyst. Ako? Ano po? Mahina niyang sambit. Ngumiti si Sir Santos. Pinaghirapan mo to. Congratulations, Agatha. Bahagya siyang napangiti. Maraming salamat po. Sisikapin kong gampanan ang ibinigay niyo po sa akin. Kinagabihan, nagpa siyang kumain sa labas. Umorder siya ng pasta at isang baso ng alak. Nakaupo sa tabi ng bintana kung saan kumikislap ang ilaw ng lungsod. Masaya rin naman siya na mag-celebrate mag-isa. Gusto niya sanang imbitahan ang kanyang ate pero alam niyang busy din ito. 2 buwan matapos noon, inunlock ni Agatha ang pinto ng bago niyang condominium. Simple lang ang espasyo. May isang 1-bedroom sa 10th floor. May kilig sa kaalamang bawat bahagi ng kondo na yon ay kanya lang. Walang alaala ni Francis, walang sigaw o pangakong nasira. Nang dumalaw si Ate Clara niya, napasipol ito. Wow, tingnan mo tong Miss Independent. Ang ganda! Namula si Agatha habang natatawa. Marami pang kulang ate. Humiga si Clara sa sofa at niyakap ang unan. Hindi ramdam kong ikaw ang lugar na to. Payapa, maayos. Masaya ako na unti-unti ka nang nagiging maayos. Hanggang sa namalayan na lang ni Agatha na lumipas na ang 4 na taon. Madalas niyang isipin na ang buhay niya ngayon ay parang isang kumot. Tahi-tahi mula sa mga piraso ng sakit, tagumpay at mga simpleng mga gawi. Hapon ng Webes, mas maaga siyang umuwi. Itinaas niya ang bintana ng kotse at pinaandar na yon. Sa isip niya, isa-isang lumulutang ang mga gawain. Bumili ng groceries, maglaba, sumagot sa mensahe ni Clara tungkol sa dinner sa Sabado. Naalala rin niyang kailangan niyang bumili ng bagong pataba para sa mga halaman. Ganoon na ang naging hugis ng kanyang buhay. Huminto siya sa isang pulang ilaw malapit sa gasolinahan. Tinatapik niya ang manibela. Umiinom siya ng kape nang tumingin sa hanay ng mga sasakyan sa unahan. Teka, Francis? Sa una, hindi siya sigurado. May isang lalaking paikot-ikot sa bungad ng gasolinahan at hindi mapakali. Gusot ang buhok, madunis na ang damit. May mga binubulong-bulong ito habang nanginginig ang mga kamay. Namamalimos ito sa mga taong dumaraan. Kapag hindi nagbibigay, hindi naman ito namimilit. Sobrang payat na rin ng binata.
Hindi. Imposible. Hindi siya si Francis. 4 na taon. 4 na taon mula nang huli niyang nakita ang mukha nito. 4 na taon mula nang iwan niya ang gumuho nilang pag-ibig, pasan ang dalamhati ng pagkawala ng kanilang anak. Sa alaala niya, si Francis pa rin ang lalaking may apoy sa mga mata. Ang lalaking nakangiti ng malapad kapag nais nitong akitin siya. Ang lalaking sumugat sa kanya gamit ang mga matatalim nitong mga salita. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela. Ramdam niya ang malakas na tibok ng sariling puso. Hindi siya si Francis. Mali ako. Mali. Nagberde ang ilaw pero hindi siya kumilos. Basta bumusina na ang mga sasakyan sa likod. Saka siya nagising at pinaandar. Lumiko si Agatha sa pinakamalapit na kalye sa gilid at doon pumarada. Halos 1 oras siyang nakaupo sa loob ng kotse habang nakamasid mula sa gasoline station kung nasaan si Francis. Ibinaba niya ng bahagya ang bintana. Narinig niya itong nagmamakaawa sa isang lalaking lumabas ng convenience store. Pare, barya lang kahit 20. Gutom na ako. Umiling ang lalaki. Napamura si Francis, paikot-ikot habang kamot ng kamot sa braso. Naninikip ang dibdib ni Agatha. Idiniin niya ang kamao sa labi upang pigilan ang panginginig nito. Francis, anong nangyari sa'yo? Mayabang at may dating ang kilala niyang Francis. Laging maayos ang forma, amoy cologne, at naglalakad na tila inuutangan ito ng mundo ng atensyon. Ngunit pero iba na ang nasa harap niya ngayon. Pumatak ang luha sa mga mata ni Agatha. Francis, bakit ganito? Bakit? Umalingaw-ngaw ang cellphone niya sa passenger seat. Tumatawag ang ate niyang si Clara. Dali-dali niyong kinuha. Ate, hello? Narinig niya ang boses ni Clara. Hoy, safe ka ba? Maaga kang umalis sa work. Umuwi ka na. Pinilit niyang kumalma. Oo, may dinaanan lang. Sige, huwag ka magpuyat Dinner soon. Tumango si Agatha. Oo, ate. Thanks sa pangungumusta. Matagal siyang nakatitig sa screen pagkatapos ng tawag. Dapat ba niyang sabihin? Dapat ba niyang aminin na ang multo ng kanyang nakaraan ay nasa tapat lang? Namamalimos ng barya na parang taong ginutom at kinawawa? Isang katok ang gumulat sa kanya. Napasikdo ang puso niya. Isang batang gasoline boy ang sumilip sa bintana. Ma'am, okay lang po ba kayo? Napilitan siyang tumango at binaba pa ang kaunti ang salamin. Oo, pasensya na, nagpapahinga lang. Tumango ito at lumayo. Bumagsak siyang muli sa upuan. Wala ka ng utang na loob sa kanya. Wala na. Nabuo mo na ang buhay mo. Nakaligtas ka. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang anak mo. Huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo na lang si Francis. Pero parang nawawalan ang mga salita niya sa sarili kapag muling lumilingon. Nakaupo na si Francis sa bangketa at nakatakip ang ulo sa kamay. Nanginginig ang katawan nito. Hindi niya alam kung dahil sa gutom, lamig o ibang bagay. Isang babae ang dumaan at nag-abot ng tinapay. Agad yung kinuha ni Francis, sinunggaban at nilantakan. Ubus na agad sa ilang kagat. Ano bang gagawin ko, Panginoon? Basag ang tinig na tanong ni Agatha. Ano bang dapat kong gawin? Biglang may kumatok sa bintana. Namilog ang mga mata niya nang makita si Francis. Hindi nito makita ng malinaw dahil sa tint ng sasakyan niya. Pero kumatok muli. Boss, pambili lang ng pagkain. Parang sasabog ang dibdib ni Agatha. Napasubsob siya sa upuan, umaasang aalis ito. Ngunit bahagyang tumagilid ang ulo nito. Tumitig at pinilit siyang silipin ni Francis. Nanlaki ang mga mata nito. Agatha? Mahina nitong bulong. Agatha ko, ang tagal kitang hinanap. Naghintay ako. Wala ka naman sa bahay natin. Hindi ka pumunta sa date natin. Nagtatampo ako pero okay lang. Ang ganda-ganda mo pa rin. Parang nawala ang kanyang hininga. Ipinakita ni Francis ang bariyang hawak. Alagaan mo ang bibi natin sa tiyan mo Nag-iipon lang ako ng pera para sa'yo. Pangako magiging mabuti akong papa. Aalagaan natin ang anak natin. Nag-iipon din ako para sa kasal natin.
I love you, Agatha ko. Namuo ang mga luha sa mga mata niya. Francis, anong sinasabi mo? Anong... Hindi niya na napigilan ang mga hikbi. Isang tricycle ang dumaan, nakaagaw ng pansin ng ugong ng makina kay Francis. Umatras si Francis at muling naglakad patungo sa ibang tao. Nanatiling nakapako si Agatha sa upuan habang nanginginig ang buong katawan. Sa mga sinabi ni Francis, parang wala na itong maalala sa mga huli nilang pag-aaway. Para itong naghahalucinate sa mga bagay na tapos na. Parang tinakasan na ng katinuan. Mabigat ang dibdib niya sa mga sinabi ni Francis. Naalala niya ang nakaraan, ang mga nawala sa kanila. Kaya nanginginig na pinaandar niya ang sasakyan at iniwan doon si Francis. Pero umawang ang bibig niya nang makita itong humabol. Muntik nang makaladkad si Francis kaya huminto siya kaagad. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Agatha! Nagsusumamo nitong sabi. Bakit mo na naman ako iiwan? Teka lang, eto na nga nag-iipon na ako. Mas lalo siyang naluha sa mga sinasabi nito. Ipinakita pa ni Francis ang mga barya nito sa kanyang kamay at pilit ibinibigay sa kanya. Agatha, tahan na. Eto na, nag-iipon na ako para sa atin. Marami akong plano. Huwag mo na akong iiwan ha. Huwag niyo na akong iiwan ang baby natin. Nakangusong sabi ni Francis. Hindi na makontrol ang paghagulgol ni Agatha. Parang dinudurog ang kanyang puso. Wala na siyang pakialam kahit marumi pa si Francis. Ma'am, may problema ho ba? Ginugulo ho ba kayo niyan ni Siso? Tanong ng gasoline boy. Umiling siya agad at pinunasan ng luha. Siso? Tumango ang gasoline boy. Siso po ang tawag sa kanya dito. Di po namin alam saan niya nanggaling. Basta, nandito na siya 2 taon na. Di naman nananakit. Minsan normal kausap pero minsan hindi. Baliw lang at palaboy-laboy dito. Pinilit umayos ni Agatha. Pinaupo niya sa labas ng convenience store si Francis. Dito ka lang huwag kang aalis. Bibili lang ako ng pagkain. Tumango naman si Francis at titig na titig sa kanya. Sa loob, kumuha siya ng isang supot ng tinapay. Nag-order na rin siya ng meal at bottled water. Habang nagbabayad sa counter, nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin ang cashier, tila napansin ang panginginig niya. Miss, okay ka lang? Napilitan ngumiti si Agatha. Oo, ayos lang. Salamat. Paglabas niya, dala-dala niyang pagkain para kay Francis. Gumagalaw ang mga labi nito, nagbubulong ng kung ano-anong hindi maintindihan. Sumakit ang dibdib ni Agatha. Francis! Bahagyang gumalaw ang ulo nito. Wari may narinig ngunit hindi matungkoy. Dahan-dahang tumingala pero agad ding napangiti. Agatha! Huminga ng malalim si Agatha. Heto, kailangan mong kumain. Kain ka lang dyan. Sa'yo lahat yan. Muli na naman itong natulala at napatingin sa paligid. Parang sa una, kilala siya. Pero kapag naagaw ng iba ang atensyon, tila nakakalimutan kung sino si Agatha. Naluha si Agatha sa panonood. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Francis. Bagkos ay pabulong lang na nagsabi habang ngumunguya. Salamat. Salamat. Nang abutin nito ang tubig, nadulas ang daliri sa takip. Kusang yumuko si Agatha. Sandali, ako na. Ngunit bigla itong kumabig, nanginginig, parang batang binabantayan ang tanging pag-aari. Natigilan si Agatha. Pasensya na, hindi ko gagalawin. Inumin mo na lang ng dahan-dahan. Nilaklak nito ang kalahati ng bote. Tumulo ang tubig sa baba at bumasa sa maruming damit. Kaya ko to. Kaya ko mag-isa. Pakiramdam niya, hindi na siya hahabulin ng binata. Kaya naman, sumakay na siyang muli sa kotse. Pagsakay, nanginginig pa rin ang kanyang kamay, kaya halos hindi niya maikapit sa manibela. Sa likod ng tinted na bintana, nakita niyang muling napasubsob si Francis sa pader. Mahigpit na yakap ang plastic na para bang yun na lang ang nag-uugnay rito sa mundo. Umiwas ng tingin si Agatha at pinaharurot na ang makina. Hindi na siya nakatulog mula ng gabing yon. Nakahiga siya habang nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga eksena. Ipinatong niya ang mga palad sa mukha,
Ngunit lalo lang luminaw ang mga alaala. Alam niyang hindi yun pag-ibig. Tapos na yun, hindi na ganoon ang tibok ng puso niya. Ngunit ang awa, matindi at hindi niya mapigilang bumalik sa dibdib niya. At kahit anong gawin niya, hindi niya yun maitataboy. Ayaw nang bumalik ni Agatha. Sinabi niya sa sarili na hindi niya na itututulungan pa. Nung unang gabi, matapos niyang iwan si Francis sa may gasolinahan, nangako siyang pagkakamali na ang huminto pa roon. Ngunit ang imahe nito, payat, nanginginig at kumakapit sa tinapay na parang batang gutom, hindi mawala sa isip niya. Pagsapit ng ika-4 na araw, muli siyang dumaan sa parehong kalsada. Hindi para hanapin si Francis, para lang dumaan. Para lang tiyakin na wala na ito. Ngunit naroon pa rin si Francis, nasa eksaktong lugar kung saan niya ito iniwan. Huminto si Agatha at nanatiling nakahawak sa manibela. Lahat ng instinct niya ay sumisigaw na umalis na, ngunit mabigat sa dibdib ang awa. Nang bumaba siya at lumapit, bahagya itong kumilos. Agatha? Yumuko siya at inabot ang isa pang plastic bag. May lamang tubig, kanin at ulam mula sa binili niya sa restaurant. Heto, kailangan mong kumain. Tiningnan nito yon, tapos siya. Dahan-dahan itong tinanggap gamit ang nanginginig na kamay. Bumalik ka. Napalunok si Agatha. Hindi ako tigilan ng pag-iisip sa'yo. Kinagabihan, nasa passenger seat si Francis. Tahimik maliban sa bahagyang kaluskos ng supot ng pagkain sa kandungan nito. Malakas ang tibok ng puso ni Agatha dahil desidido na siyang tulungan ito at maiuwi na. Nang pumarada siya sa condo parking, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa manibela. Tara na, pwede kang manatili muna dito habang hindi ka pa nakakabawi. Nakatayo si Francis sa may pintuan at mahigpit na hawak ang plastic bag na parang buhay nito. Nililibot nito ang tingin sa kondo niya. Tumikim si Agatha. Kukuha ako ng damit na malaki sa akin at maligo ka na rin. Tumingin ito sa kanya. Liligo? Ikaw, kailan ka liligo? Sabay na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Agatha. Hindi pwede. Napailing na lang siya at dumiretso sa kwarto. Minsan, iniisip niya kung wala ito sa katinuan o hindi. Kapag hindi sinusumpong, para bang naaalala lang ni Francis ang mga masasayang alaala nila noon at doon ito nabubuhay. Naghalungkat siya sa aparador, kumuha ng sweatpants at malaking t-shirt. Inabot niya yun ng marahan. Medyo maluwag to sa akin pero ayos to sa'yo. Tinitigan nito ang mga damit na parang regalo. Salamat, Agatha ko. Nagsara ang pinto ng banyo. Nakatayo si Agatha at nakikinig lang sa agos ng tubig. Nakakapanibago ang lalaking yon na minsang sumigaw sa kanya, na minsang nagpaliit sa kanya, ngayon ay umaasa sa kanyang kabaitan upang mahugasan ang dumi ng lansangan. Paglabas nito, basa pa ang buhok at nakalaylay ang damit sa payat na katawan. Pinilit niyang ngumiti. Mas maayos ka na. Tumango ito. Tinitigan siya na para bang sinusukat kung hanggang saan ang kanyang awa. Kinagabihan, inihanda niyang ekstrang higaan. Isang foldable mattress na para sa mga bisita. Malinis na kumot at unan. Maingat na umupo si Francis sa gilid. Dito ako hihiga. Ayaw mong tabi tayo? Nag-aaway ba tayo? Galit ka sa akin? Umiwas siya ng tingin. Diyan ka na lang matulog. Sikip sa kama ko. Hindi tayo kasya. Hindi na ito nagsalita pa. Humiga na lang si Francis. Sandaling sumilay ang ngiti sa labi nito bago muling nawala. Nanatili si Agatha sa may pintuan habang pinagmamasdan si Francis. Unti-unting bumagal ang paghinga ng dati niyang nobyo at tuluyan ang nakatulog. Kinabukasan, dumating ang ate niyang si Clara. Gulat na gulat ito nang makita si Francis. Hindi mo ginawa yan. Matalim ang boses ni Clara. Maingat na inilapag ni Agatha ang mag. Ate Clara, Diyos ko Agatha, nandito siya? Sa bahay mo? Pagkatapos ng mga ginawa ng lalaking yan sa'yo? Kumilos si Francis at marahang naupo. Tinitigan nito si Clara ng may pag-iingat. Humarap si Clara sa kanya. Nasisiraan ka na ba? Matapos ang lahat ng ginawa niya.
Matapos mong halos mabaliw dahil dyan. Ate, makinig ka muna. Siya ang nawala sa katinuan, ate. Nakita ko siyang palaboy-laboy. Itinaas ni Agatha ang kamay. Pansamantala lang, wala na siyang mapuntahan. Nag-aalab ang tingin ni Clara. Hindi mo na problema yon. Ano? Aalaga na tutulungan mong baliw na ex-boyfriend mo? May maayos ka ng buhay, Agatha. At isinusugal mo lahat para sa kanya? Nanginginig, ngunit matatag ang tinig ni Agatha. Hindi ko kayang iwan siya, Ate Clara. Hindi mo nakita. Hindi na siya ang dati. Mapait ang tawa ni Clara. Tama, mas masahol. Baka nagpapanggap lang yan. Yumuko si Agatha. Ate, 2 taon na siyang palaboy-laboy sa gasoline station kung saan ko siya nakita. Alam ng lahat na nawala na siya sa katinuan at hindi alam kung saan ang galing. Hindi ko alam kung anong mga pinagdaanan niya. Alam kong panganib para sa akin pero hindi ko kayang muling umalis na may bigat sa konsensya. Hindi ko to ginagawa para makipagbalikan. Kahit sinaktan niya ako, may pinagsamahan pa rin naman kaming dalawa. Hindi ko siya kayang pabayaan, Ate Clara. Pinagmasdan ni Agatha si Francis. Hindi na ito ang dating kasintahan na minsang bumasag ng puso niya. Para na lamang itong isang bata na mahina at nawawala. At kahit hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit ng pag-uwi nito sa kanyang tahanan, tiyak si Agatha sa isang bagay. Hindi niya na ito kayang iwanan. Nang sinabi niyang tutulungan niya ang dating nobyo, seryoso siya roon. Pero hindi kailanman inakala ni Agatha na siya mismo ang magbubuk ng therapy appointments para kay Francis. Si Agatha na ang tumawag, siya na ang nagbayad at nang dumating ang unang session, siya mismo ang nagmaneho para rito patungo sa kabilang bahagi ng lungsod. May pupuntahan tayo May tipid ng ngiti sa mga labi ni Agatha. Pupunta tayo sa lugar na mas makakatulong sa iyo, Francis. Nakayuko si Francis sa passenger seat habang nakatitig sa bintana. Napangiti si Agatha nang makitang malinis ito. Ibinili niya kasi ito ng ilang gamit. Tinawag niya si Francis pero hindi man lang siya tiningnan nang huminto sila sa harap ng klinik. Nandito na tayo? Nakangiting sabi ni Agatha. Kita niyang naninibago si Francis. Nakatambay ito sa may pintuan na para bang batang kailangan pang hatakin. Francis? Mahinahon ang tanong ni Dr. Rivas. Siya na ba si Francis? Tumango naman si Agatha. Yes po. Pumasok sa loob si Francis. Tahimik namang naghintay sa waiting room si Agatha. Maya-maya'y lumabas na si Francis at katulad ng dati, para itong lutang. Mapula ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Kumusta? Maingat niyang tanong. Nagulat siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Agatha. Marahan na lang siyang gumanti ng yakap. Nararamdaman niya rin naman kasi ang bigat ng loob nito. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang mga sessions. Nandoon naman siya at sinasamahan ito palagi. Anong nangyari? Mahinahon niyang tanong. Inis na lumabas si Francis at kumikibot-kibot ang mga labi. Tanong siya ng tanong kung bakit ako umiinom ng alak dati. Parang misteryo pa yun. Umiinom ako kasi nakakatahimik. Mas madali kaysa makinig sa mga tao na pinapagalitan ako kung paano dapat mabuhay. Ano bang gusto niyang sagot? Dahan-dahang huminga si Agatha. Baka gusto niyang sabihin mo ang hindi mo nasasabi noon. Nakukulitan ka ba? Tinitigan siya nito, tapos tumingin sa paligid. Talaga bang naniniwala kang maayos ako nito? Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ito ng mabuti. May mga pagkakataong normal itong kausap, pero may mga pagkakataon din na para itong nabubuhay sa mga ilusyon nito. Makakatulong to sa'yo. Hindi mo lang nararamdaman pero unti-unti kang umaayos. Minsan, tahimik itong lumalabas at nagmumukhang nilalamon ng alaala. Minsan, nakaupo ito sa kotse at may binubulong-bulong. Tinatanong niya ang tungkol sa tatay ko, kung paano niya dati. Naputol ang boses ni Francis at pinisilang sentido. Ayokong maalala. Sabi niya rin nahihiya raw akong humingi ng tulong. Marahan siyang tumango, willing siyang makinig at maging marahan pagdating sa binata. Gusto niyang gumaling ito kahit may pangit na silang nakaraan. Miss Agatha,
Magiliw na tawag ni Dr. Rivas sa kanya. Agad siyang tumayo at pumasok sa opisina nito. Opo, umupo po kayo. Pinagdikit ng doktor ang mga kamay sa mesa at kalmado ang boses. So far, nagre-recover na naman po si Francis. Nagkokontrol na kahit paano. Pero ang treatment sa kanya hindi po ganoon kasimple. Naninikip ang dibdib ni Agatha. Doc, kailangan ko pong maintindihan. Paano po siya naging ganon? Nung nakita ko siya, hindi na siya si Francis. Para siyang ibang tao? Dahan-dahang tumango ang doktor na para bang inaasahan na yon. Ang nakita nyo ay bunga ng maraming taon nang hindi ginagamot ang kondisyon niya. Naging dependent siya sa alak. Malinaw ang indikasyon na si Francis ay may bipolar disorder. Napansin ba ninyo ang mga panahon na mabilis magbago ang kanyang damdamin? Mga yugto ng sobrang may energy siya, confidence at impulsive, na sinusundan ng matinding pagkakalugmok o kawalan ng gana. Nanikip ang dibdib ni Agatha. Naalala niya ang mga sandaling yon. Ganoon na ganoon ang binata noon, kaya nga nahirapan din siyang pakisamahan. Opo, mahina niyang sambit. Akala ko stress lang o ugali niya. Umiling ang doktor. Hindi lang ugali. Sa manic phase, they feel na hindi sila matitinag. Halos euphoria. Pero kapag bumagsak ng energy ng mga bipolar, dumarating ang depresyon. Kapag hindi ginamot, lalo itong lumalala. Sinisira ang relasyon, trabaho, buhay. Pumikit si Agatha. Ganun na nga po ang nangyari. Kung ganun, noon pa man, may kondisyon na ang dati niyang kasintahan. Mas lumala lang ng iwan niya at mangyari nga ang lahat. Ang kanyang dependency sa alak ay isa rin yon. Maraming pasyente ng bipolar ang sinusubukang gamutin ng sarili sa pamamagitan ng alak o ng droga. Pansamantalang ginhawa pero pangmatagalang pasakit. Pinapahina ang isip, winawasak ang katawan, at lalo silang nagiging hindi matatag. Mariing pinikit ni Agatha ang mga mata. Rumagasa ang mga alaala niya. Si Francis na sumisigaw matapos uminom, baso na nabasag sa dingding, mga salitang parang asido sa kanyang balat. Noon, galit ang laman ng puso niya. Pero ngayon, sa naririnig niya, unti-unti yung natutunaw sa awa. Doc, gagaling pa ba siya? Bahagyang sumandal si Dr. Rivas. Ang salitang gagaling ay komplikado. Sa gamot, therapy at matatag na environment, maaari niyang mabawi ang dati niyang sarili. Maaring muling mamulaklak ang mga hilig niya sa arts pati sa mga relasyon. Pero ang bipolar disorder ay panghabang buhay na. Hindi ito mawawala, kailangan lang ma-manage ng tama. Nang makalabas sa klinik, bigla na lang siyang nanghina. Alam niyang maraming nagawang mali si Francis sa kanya. Pero pakiramdam ni Agatha, marami rin siyang pagkukulang dito. Sariling sakit niya na lang din ang inintindi noon. Dapat iniwan mo na lang siya roon, sabi na naman ni Clara isang araw. Hindi ko kaya, mahina niyang tugon. Ate, may sakit siya. Ayoko siyang pabayaan. Hindi kaya ng konsensya ko. Kaya mo, mabilis na balik ni Clara. Pinili mong hindi at ngayon dinala mo siya sa bahay mo, sa buhay mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Hindi na siya kagaya ng dati. Mahina niyang bulong. Ate, alam ko na kung paano siya tutulungan. Yun ang problema. Mabilis na sagot ni Clara. Mas mababa siya ngayon. Mas kaunti ang kayang ibigay sa'yo. Parang wala na siyang pagkatao. Nalulunod siya sa sarili niyang putik, Agatha. At ikaw, para mong itinali ang sarili mo sa barkong lumulubog. At alam kong kahit nasaktan ka, mahal mo pa rin ang walang hiyang yon. Nanikip ang dibdib ni Agatha. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili na hindi yon kahinaan. Nahabag lamang ang nararamdaman pero hindi niya magawang itanggi. Nakita ko siya, Ate Clara, nang hihingi ng barya, kinakausap ang sarili. Kung tatalikod ako noon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Inis na ibinagsak ni Clara ang kamay sa mesa. At paano naman ang pagpapatawad mo sa kanya? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya sinigawan? Kung paano kanya winasak? O kung paano mo... Ate, ang tagal nang nangyari. Muli na namang sumakit ang dibdib niya.
na para bang muling nabuksan ang lumang sugat. Wag mo nang banggitin, hindi niya rin naman ginusto na mawala ang baby namin. Medyo lumambot na ang boses nito. Akala mo ba hindi ko rin naaalala? Nandun ako sa ospital, nakita kitang halos gumuho. At ngayon papayagan mong matulog sa ilalim ng bubong mo ang taong naging dahilan ng lahat ng yon? Tinutulungan mo pa. Napayuko si Agatha. Mabilis na kumurap para pigilan ang luha. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tasa hanggang maramdaman ang init doon. Doon lang siya muling nanumbalik. Iba na siya ngayon, mahina niyang sabi. Kailangan niya ng tulong. Yumuko si Clara. At sino ang tutulong sa iyo, Agatha? Sino ang pupulot sa mga piraso mo kapag muli kanyang binali? Bahala na. Kung mawasak siyang muli, edi mawasak na. Wala na siyang pakialam. Ilang taon silang nagmahalan ni Francis. Sobrang sakit ng mga nangyari sa kanila noon, pero hibang na nga siguro siya dahil umayos lang si Agatha ng bahagya, parang kaya niya na ulit magpatawad at magmahal. Tumayo si Clara. Kung ayaw mong protektahan ang sarili mo, ako ang gagawa. Napatayo rin si Agatha. Ate Clara, anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sagot ni Clara habang dinadampot ang bag, na kapag sinaktan ka niya ulit, kahit subukan lang niya, hindi na ako manonood lang. Huwag mong asahang mananahimik lang ako habang isinusugal mo ang lahat ng pinaghirapan mo. Ate Clara, pakiusap. Gusto kong bigyan ng chance si Francis sa buhay niya at magiging okay ako. Kaya ko to. Kaya ko siya. Bahagyang lumambot ang mga mata ng kanyang kapatid. Hindi ako ang kaaway mo, Agatha. Pero kung ang paraan lang para mailigtas ka ay maging kontrabida sa paningin mo, tatanggapin ko. Maya-maya'y umalis na rin naman ang kanyang ate. Naiwan si Agatha na nakatayo pa rin. Dahan-dahan siyang naupo. Alam niyang sa dami ng mga nangyari, hindi na dapat siya nagpapakahangal pa kay Francis. Pero hindi niya talaga kayang talikuran ito. Sa mga sumunod na buwan, nakikita niya na bumabalik ang binata sa mga dati nitong gawi. Muli itong nahihilig sa sining. Nakaugalian na ni Francis na maupo sa maliit na mesa sa kusina matapos mag-agahan. Bahagyang nakayuko, hawak ang sketchbook at masayang gumuguhit doon. Habang nagbubuho siya ng mainit na tubig sa tasa, mahina niyang tinanong, "Ano na naman ang ginagawa mo ngayon?" Napatingala si Francis. Yung kalsada lang. Sumilip si Agatha sa papel. Nakaguhit ang isang jeep at kalsada roon. Maganda. Magaling ka talaga mag-drawing. Bahagyang umiti si Francis. Pagsapit ng hapon, umuwi si Agatha mula sa trabaho at sinalubong siya ng gintong liwanag sa sala. Nasa mesa pa rin si Francis, bukas ang sketchbook, ngunit huminto ang lapis. Ang titig nito ay nakatuon sa bintana. Tila may minamasdan ito na siya lamang ang nakakakita. "Francis?" tanong ni Agatha at inilapag ang bag. Napatigil ito, mabilis na kumurap, saka kinusot ang mga mata. Pasensya, nakatulala lang. Nag-atubili siya, saka hinila ang upuang nasa tapat. "Ayos ka lang ba?" Matagal ito bago sumagot. Pinaglaruan muna ni Francis ang gilid ng papel. Sa huli, mahina nitong binulong. Parang hinihintay ko pa rin sigawan mo ko. Parang mali na tulungan mo ko. Hinawakan ni Agatha ang kamay nito. Walang mali sa pagtulong. Gusto kitang bigyan ng chance kasi gusto kong umayos ka. Isang gabi, nadatnan niya itong nakaupo sa sofa. Bukas ang sketchbook at napatigil siya. Hindi jeep o puno ang laman, kundi si Agatha. Sa iginuhit nito, nasa bintana siya, dinidiligan ang mga halaman habang nakalugay ang buhok sa balikat. "Francis," mahina ang boses niya. Nagulat ito at agad isinara yon. Pasensya na, hindi ko sinasadya. "Ayos lang." Putol niya, bagaman kumakabog ang dibdib. "Hindi ko lang inasahan." Kinutkot nito ang batok at hindi makatingin. Sabi nito, gumuhit ako ng mga lugar o bagay na nagpaparamdam sa akin na safe ako. At ikaw kapag nandyan ka, parang magiging okay lang ang lahat. Namula naman si Agatha sa mga sinabi nito. Kaya tumikim siya at nagdahilan na may aasikasuhin pa sa kusina. Dumating si Clara kinabukasan.
Nakapamewang agad pagpasok. Dumapo ang tingin nito sa mga sketchbook na maayos na nakasalansan sa tabi ng sofa. Komportable na siya, bulong nito. Napabuntong hininga si Agatha. Ate Clara, wag... Ang sinasabi ko lang, singhal ng kapatid niya. Para na tong pagsasama sa iisang bubong, hindi pansamantalang tulong. Napabuntong hininga si Agatha. Hindi ganon. Tahimik lang siya, kumakain, natutulog, nagdodrawing. Yun lang. Hanggang mag-iba ulit. Babala ni Clara. Pero, naglalakad ka sa alambre, Agatha. Isang maling hakbang, mawawasak ka na naman. Hindi na lang siya tumugon. Ayaw niya nang makipagtalo. Hanggang sa lumipas na ang 2 pang taon, nasa kanyang poder pa rin si Francis. Medyo nakakabawi na rin ito. Bumalik ito sa pagtatrabaho at nakahanap ng pagkakakitaan. Naging mural painter ito at kahit papaano, nakakahanap naman ng mga kliyente. Kumikita na kaya ito na ang nagbabayad ng mga therapy nito at nag-aabot ng pera sa kanya para sa gastusin. Pero yun nga lang, pareho nilang hindi mabuksan ang nakaraan. Parang pareho silang nangangapa. Kung tutuusin, pwede nang umalis si Francis. Pero kapag bubuksan niya, parang takot na takot ang binata na pag-usapan. Ramdam niyang gustong manatili ni Francis sa kondo niya kahit palaging pinaparinggan ng kanyang ate Clara. Ano? Hindi ka pa rin ba ayos? 2 taon ka na rito, hindi ka pa umaalis. Kumikita ka na naman. Ano? Guguluhin mo na naman ang buhay ng kapatid ko? Hoy, wala ka ng karapatan. Hindi na to makikipagbalikan sa'yo kahit lumuha ka pa ng dugo. Bulalas ni Clara. Pinigilan naman ito ni Agatha. Samantala, nakayoko si Francis at nanginginig ang mga labi. Lumayas-layas ka rito? Kasi paano maliligawan tong kapatid ko kung nakapaligid ka? Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo. Hayaan mong maging masaya ang kapatid ko sa iba. Tinutulungan ka na. Okay ka na. Kaya ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na rito. Tumulo ang mga luha ni Agatha. Ate, tama na nga sabi. Dito lang siya. Hindi siya aalis. Kondo ko to kaya ako ang masusunod. Pabayaan mo na lang ako sa mga desisyon ko. Please? Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero kaya ko na tong i-handle lahat. Aalis din naman siya ng kusa kung gusto niya. Pero ang totoo, natatakot siyang umalis ng kusa si Francis. Ayaw niya itong umalis. Gusto niyang manatili na lang ito. Ayaw niyang umalis ang binata, tapos walang tigil siyang mag-aalala. Naluha na rin si Clara nang ilayo niya ito kay Francis. Gusto kong umalis yan kasi inaalala lang naman kita. Alam kong mahina ang puso mo pagdating sa lalaking yan. Bibigay ka naman agad. Ate, galit ako pero mahal ko pa rin siya. Kaya tama na. Hindi niya napigilan ang paghikbi. Kaya ko na to. Kaya ko na. Please, gusto kong bigyan ng pagkakataon si Francis. Walang nagawa ang ate niya, kundi yakapin siya habang umiiyak. Marahil hindi na ito kailanman magiging suportado sa pagmamahal niya para kay Francis, pero alam niyang pipilitin itong unawain ang kanyang desisyon. Francis, mahinahong wika ni Agatha. Gabi na, dapat magpahinga ka na. Huminga ng malalim ang binata. Iniisip mo ba minsan kung bakit ako nauwi sa ganito? Hinila niya ang silya sa tapat nito at umupo. Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Napalunok si Francis. Ang pamilya ko, sa kanila nagsimula ang lahat. Kumunot ang noo ni Agatha. Ang pamilya mo? Pero hindi ba't mahal ka nila? Ganon ang alam ko noon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Francis. Mahal, hindi Agatha. Ginamit nila ako, bawat isa sa kanila. Nanatiling nakaupo si Agatha at bumibilis ang tibok ng puso. Sige, sabihin mo. Kilala mo si Luis, di ba? Lagi siyang baon sa utang. Ilang beses ko na siyang iniligtas. Naawa ko't kapatid ko siya. Hindi ko siya kayang pabayaan. Bawat pisong ibinayad ko, sinabi kong pansamantala lang, pero hindi natapos. Habang nagbibigay ako, lalo siyang lumulubog. Naalala ni Agatha ang pilyong ngiti ni Luis tuwing nagpupunta siya sa gathering ng pamilya ni Francis. Hindi niya ito kailanman nagustuhan.
Alam niyang masyadong mabait ang binata para sa pamilyang mayroon ito. At ang mga magulang ko, Namuo ang mga luha ni Francis. tiningnan nila ako bilang tagasalo ng mga problema nila. Kapag pumalpak si Luis o sino man, sa akin sila tumatakbo. Si Francis ang aayos, si Francis ang magbabayad, si Francis ang bahala. Akala ko pagmamahal yun, Agatha. Akala ko kailangan nila ako kasi mahalaga ako. Pero hindi pala ganun. Nang magsimula akong madapa, nang lumala ang pag-inom, nang hindi ko matapos ang isang painting, nang hindi na ako makabangon minsan, alam mo bang ginawa nila? Tahimik na umiling si Agatha. Sinisi nila ako. Mahina raw ako. Sayang raw ang lahat ng ibinigay nila. Ang nanay ko, Natigilan si Francis at umigting ang panga. sabi niya, nakakadismaya raw ako. Na sana kay Luis na lang niya ibinuhos ang tiwala niya. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Namasa ang paningin ni Agatha sa luha. Kilala niya si Francis bilang malupit, galit, pabigla-bigla at mapanira. Pero alam niya pa rin kung gaano kalaki ang kabutihan nito sa puso. Francis, mahina niyang wika. Isang mapaklang halakhak ang tumakas mula sa binata. Alam mo ba ang pinakamasakit? Nilimas nila ako. Ibinenta ko ang mga painting ko para mabayaran ang utang ni Luis. Nagpalipas ako ng gutom para makapagpadala ng pera. At nang maibuhos ko ng lahat, nang wala nang natira, nawala ka pa ang anak natin. Naglaho rin sila. Walang tawag, walang dalaw, wala. Gumulong ang bigat sa puso ni Agatha. Inakala niyang ang pagbagsak ni Francis ay bunga lamang ng sarili nitong desisyon. Ang init ng ulo, ang bisyo, ang kayabangan. Ngunit ngayon, lumawak ang lahat ng dahilan. Inabot ni Agatha ang kamay nito. Mag-isa mong pinasan ng lahat. Nakatitig si Francis sa kanya habang namumungay ang mga mata. Sa sandaling yon, nakita ni Agatha ang dating kabataang nakabihag sa kanyang puso. Akala ko, kaya ko. Bulong ni Francis at tumulo ang mga luha. Akala ko kaya kong pasanin ang bigat nila. Pati akin, pati sa'yo, lahat. Pero nang iniwan mo ko, Agatha, tuluyan akong gumuho. At doon ko na lamang mag-isa na lang ako. Lubos na mag-isa. Pinunasan niya ang mga luha nito. Pareho nilang naramdaman yon. Pareho silang hindi malakas noong mga panahong iyon. Francis, mahina niyang tugon habang nanginginig ang tinig. Hindi ako umalis para wasakin ka. Umalis ako dahil winawasak mo na ako. Pumikit si Francis at mahinang napahikbi. Tumayo ang binata, lumuhod sa gilid niya at mahigpit itong yumakap sa kanya. Parang batang nagmamakaawa si Francis. Alam kong nasaktan kita. Alam kong naging malupit ako. Pero Agatha, nang talikuran ako ng sarili kong pamilya, yun na ang kumpirmasyon ng lahat ng kinatatakutan ko. Na wala akong halaga. Na itatapon lang ako. Tumulo ang mga luha ni Agatha. Hindi ka itinapon, hindi sa akin. Pagkatapos ng lahat, kahit itinaboy kita, hindi ko pa rin maitanggi na may parte ka pa rin sa puso ko. Kaya kahit sobrang lalim ng sakit na idinulot mo sa akin, kayang-kaya pa rin kitang patawarin. Naroon pa rin ang mga peklat kay Agatha. Naalala niya ang mga gabing puno ng sigawan, mga kalabog ng pinto at ang takot na pumipisil sa kanyang dibdib. Ang paghihirap niya ay hindi binubura ng paghihirap nito, pero pipiliin niya pa rin magmahal at magpatawad. Yumuko si Francis at hinawakan ang kamay niya na parang doon kumukuha ng lakas. Hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Hindi sa gabing yon, hindi sa mga salitang binitiwan ko, hindi sa ginawa ko sa baby natin. Naghirap ka na pero bulag ako sa galit. Hindi kita nakita. Nung bigla kang napahandusay, nung napasigaw ka, Agatha, para na rin akong namatay. Hanggang ngayon dinig ko pa. Hanggang ngayon nakikita ko pang dugo. Hindi ko malilimutan ang mukha mo nang sabihin ng doktor. Naputol ang boses nito at itinakip ang mga kamay sa mukha. Sinupil ni Agatha ang hikbi gamit ang kamao, ngunit tuluyang bumigay ang depensa niya. Uminit ang mga pisngi ni Agatha sa mga luhang rumaragasa.
Itinaas ni Francis ang tingin at basang-basa ang mga mata. Gabi-gabi, Agatha. Nanaginip ako ng bata. Minsan lalaki, minsan babae. Lagi silang nakatingin sa akin at nagtatanong, "Bakit, Papa? Bakit mo ako pinakawalan?" At wala akong sagot. Gumigising akong humihingi ng tawad sa batang hindi man lang dumating. Nanginginig ang buong katawan ni Agatha sa pag-iyak. Matagal niya nang isinara ang pighating yon. Taon ng katahimikan, ng pagtangging banggitin man lang. Pero ngayon, narinig niyang binibigkas din yun ni Francis. Bumagsak ang mukha nito sa dibdib niya at mahigpit siyang niyakap. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin. Hindi ko yun hinihingi. Pero kailangan mong malaman, minahal ko ang batang yon kahit hindi ko pa naipakita noon. Kahit natakot akong harapin, minahal ko siya, Agatha. At nang mawala siya, nawasak din ako. Mas pahigpit pang niyakap ni Agatha ang binata. Ako ang nagdala sa kanya, Francis. Narinig ko ang tibok niya. Ramdam ko siyang gumagalaw. At isang gabi, wala na. Hinaplos ni Francis ang tiyan niya at puno ng paghihinayang. Nagkamali ako, Agatha. Galit ako nun sa sarili ko, sa mundo, sa lahat. At ibinuhos ko sa'yo ang mga salitang yon. Diyos ko, Agatha. Ilang ulit ko nang binalikan sa isip ko. Kung kaya ko lang burahin sa alaala mo, gagawin ko. Kung kaya ko lang ipalit ang buhay ko sa kanya, matagal ko nang ginawa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, pinahid ni Agatha ang mga pisngi. Pinangarap niyang mangyari yon na magmakaawa pa si Francis, na umiyak, na aminin ng lahat. Pinangarap niyang isumpa ito ng paulit-ulit sa mukha nito. Pero ngayong naroon na, ngayong magkasabay silang umiiyak, hindi galit ang nangingibabaw, kundi ang pighating matagal nang itinatago na ngayon ay pasa nila pareho. Napapanaginipan ko rin siya, malamig na wika ni Agatha. Hindi gabi-gabi, pero sapat na para hindi ko makalimutan. Minsan batang babae na nakuha ang mga mata mo, minsan lalaki na may ngiti ko. Lagi silang nakalahad ang mga kamay, pero hindi ko sila maabot. Laging walang laman ang mga bisig ko, Francis. Laging wala. Isinubsob ni Francis ang mukha sa mga palad at muli na namang humagulgol. Umalingaw-ngaw sa kanyang tunog, hindi para mapatawad, kundi dahil sumasalamin yon sa sarili niyang sakit. Sa unang pagkakataon mula noong gabing yon, hindi sila magkaaway. Hindi sila nagsusumbatan. Hindi sila biktima at sila rin ng sariling relasyon. Magulang lang sila na durog, nagluluksa at binabagabag. Humugot ng pilit na hininga si Agatha. Hindi natin siya pinagnilayan ng magkasama. Hindi man lang natin pinag-usapan. Mag-isa kong pinasan. Ikaw, nilunod mo sa alak ang sarili mo. Kaya ano na ngayon? Anong gagawin natin sa sakit na to? Umiling si Francis. Hindi ko alam. Alam ko lang, hindi ko na kayang burahin. At hindi ko na maibabalik ang ginawa ko. Ang kaya ko lang ay pasanin ang lahat ng kasalanan ko. Gusto kong makabawi. Alam kong makapalang mukha ko. Malaki ang kasalanan ko pero mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon, Agatha. Simula ng gabing yon, nagsimula silang muli. Binigyan nila ng pagkakataon ng isa't isa. Muli nilang kinilala ang mga sarili at sinisikap na gumawa ng mga desisyon na makakabuti para sa kanila. Hanggang sa nagdesisyon na silang magpakasal. Hinaplos ni Agatha ang manipis na belo na nakapatong sa silya sa tabi ng kama. Bahagya siyang napangiti. Binasag ng tinig ni Clara ang katahimikan. Sigurado ka ba talaga rito? Lumingon si Agatha. Nakatayo ang kapatid niya sa may pintuan. Oo, matagal na naman namin tong gusto ni Francis. Marami lang talagang nangyari. Umiling si Clara. Alam mong susuportahan kita kahit ano pa. Pero may part pa rin sa akin na iniisip na sobra kang naglalakas loob. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo sa kanya, lumapit si Agatha sa atin niya. Alam ko, hindi ko nakakalimutan. Hindi ko kailanman makakalimutan. Pero Ate Clara, sapat na ang mga taon ng pamumuhay sa takot. Takot na masira, takot na bumagsak ulit, takot na mahalin siya, takot na hindi mahalin. Kung hahayaan kong takot ang pumigil sa akin, mananatili akong babae na winasak na lang ng mga nangyari. At
Hindi na ako yun. Lumambot ang mga mata ni Clara. Mas malakas ka na ngayon. Oo, pabulong na sabi ni Agatha. Sapat na ang lakas ko para malaman na ito ang pinili ko. Hindi dahil sa desperasyon, hindi dahil sa ilusyon, kundi pagpili lang kasi mahal ko siya, Ate Clara. Maya-maya, habang naglalakad siya sa makipot na pasilyo ng maliit na kapilya, napangiti siya nang makita si Francis. Hindi niya hinangad ang engrandeng pagtitipon. Ang nais lang niya ay ang mga taong mahalaga sa kanila. Mga saksi sa tahimik na pagmamahal ng dalawang durog na taong nagtatangkang magsimula muli. Bumagal ang hakbang ni Agatha habang kumakabog ang puso. Bawat yapak ay alaala para sa kanya. Ang unang hawak ng kamay, ang unang halik, ang mga alitang pumunit sa kanila, ang gabing nawala ang kanilang anak, ang mga taon na mag-isa siyang bumangon, ang pagkakataon nang muli silang nagtagpo. Bawat hakbang ay piraso ng kanyang nakaraan na sabay-sabay na nagtatagpo sa sandaling iyon. Pagdating sa altar, nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilahad ni Francis ang kamay nito. Naluluhan niya naman yung tinanggap. Nagsalita ang pari ng mga pangako, basbas at panalangin. Pero parang wala nang maintindihan si Agatha. Nanginginig ang tinig ni Francis, ngunit malinaw ang bawat salita. Agatha, naging duwag ako, makasalanan, hangal, sinayang kita at halos wasakin ko ng sarili ko. Ngunit ikaw, pinili mong magpakita ng awa. Pinili mong makita ako, hindi dahil sa kung sino ako nun, kundi kung ano ang kaya kong maging. Hindi ko mabubura ang kasalanan ko, pero ipinapangako ko habang may hininga ako. Hindi ko titigilan ng pagsubok na maging lalaking karapat-dapat para sa'yo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Agatha. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Francis, minahal kita noon ng bulag, padalos-dalos, at winasak ako noon. Pero ngayon, hindi ako nakatayo rito ng bulag. Nakatayo ako ng nakadilat ang mga mata. Alam ko ang mga anino mo, ang mga peklat, ang mga kasalanan, at pinili pa rin kita. Hindi dahil kailangan kita para buuin ako, kundi dahil gusto kong lumakad sa tabi mo sa pagkakataong ito ng malaya. Sa pagkakataong ito, bilang babaeng ako ngayon, umalingaw-ngaw ang mga hikbi at paghinga mula sa mga upuan. Pinakamalakas pa ang iyak ni Clara. Nang ideklara ng pari na sila ay mag-asawa na, hinalikan siya ni Francis ng banayad. Simple lang ang naging salo-salo pagkatapos ng kasal. Naupo si Agatha sa tabi ni Francis at bahagyang nakapatong ang kamay rito. Pagsapit ng gabi, nang magsiuwi ang mga bisita, nanatili sina Francis at Agatha sa tahimik na bahagi ng bakuran. Bumuntong hininga si Francis. Hindi ko pa rin maisip na pumayag kang magpakasal sa akin. Sumandal si Agatha sa kanyang asawa at idinampi ang pisngi sa balikat. Ni hindi ko rin maisip na magiging tayo ulit. Hinalikan nito ang sentido niya. Uubusin ko ang natitira kong buhay para patunayan na hindi ka nagkamali. May darating pang unos gaya ng laging nangyayari. Ngunit ng gabing yon, pinayagan ni Agatha ang sarili na magpahinga sa simpleng katotohanan na pinili niyang muli si Francis. Anghat talaga ng asawa ko kapag nagpipainting, nakangiting sabi ni Agatha. Tumawa naman si Francis at hinalikan siya sa mga labi. Masat ako kapag nakahubad. Napahalakak naman siya. Pinagmamasdan ni Agatha ang asawa mula sa pintuan. May sarili na itong studio sa bahay nila. Puro mural paintings na rin ang ginagawa nito, pero mas madalas magpinta sa mga canvas para mapasama sa exhibit. Papa! Tawag ng anak nilang si Leia. Dumiretso sa harap si Leia, tanga ng isang stuffed toy. Tumigil ito sa harap ng basang canvas. Pwede po ba akong tumulong? Maingat na inilapag ni Francis ang brush at lumuhod. Hindi sa canvas na to, anak. Pero may inihanda akong canvas para sa'yo. Hinila ni Francis ang isang maliit na panel mula sa gilid at inilatag yun sa sahig. Napatili si Leia at agad na lumuhod. Sabik na gumawa ng sariling obra. Mas lalo namang napangiti si Agatha habang nanunood. Kinagabihan, matapos makatulog si Leia, magkatabi sila ni Agatha at Francis sa balkonahe. Matapang siya, parang ikaw, sabi ni Francis habang minamasahe ang mga mata. Bahagyang natawa si Agatha. Matigas ang ulo niya,
yan naman ang nakuha niya sa'yo. Napangiti si Francis pero agad din itong naging seryoso. Minsan iniisip ko, karapat-dapat ba talaga ako dito? Sa'yo, sa kanya, sa pagkakataong to. Inabot ni Agatha ang kamay ng kanyang asawa at pinagdikit ang kanilang mga daliri. Hindi mo kailangan maging karapat-dapat, Francis. Ang kailangan mo lang ay piliin kami araw-araw. Napayo ko naman ito. Paano kung bumagsak ulit ako? Paano kung bumalik ang dilim sa isip ko? Alam mo na kung ano ang kaya kong gawin. Kung mangyari yon, haharapin natin ng sabay. Magpapatherapy ka, iinumin mo ang mga gamot, at magtitiwala ka sa akin kaysa lumayo. Ganoon ka lalago, ganoon ka magiging ama na kailangan ni Leia. Namuo ang mga luha ni Francis at niyakap siya ng mahigpit. At asawa na kailangan mo? Lumambot ang tingin ni Agatha. Kasama na rin yon, pero huwag mong ubusin ang buhay mo sa pagbabayad sa nakaraan. Gamitin mo para buuin ang kinabukasan mo kasama kami. Hindi tuluyang nawala ang mga pagsubok. May mga gabing balisa pa rin si Francis at naglalakad-lakad. Hindi kailanman nagkunwari si Agatha na madali yun, pero alam niyang kinakaya niya at pilit na umaayos ang asawa niya. May mga pag-aaway din, syempre. Mga pagkakataong sumabog si Francis at sumagot din si Agatha. Pero iba na ngayon, hindi na ito nawawala sa galit. Bumabalik sila pareho, humihingi ng tawad at muling sumusubok. Isang gabi, matapos nilang patulugin si Leia, natagpuan ni Agatha si Francis na nakaupo sa madilim na studio. Nakasubsob ang ulo nito sa mga kamay. Mas karapat-dapat siya sa iba. Mahina nitong bulong. Lumuhod si Agatha sa tabi ni Francis at hinaplos ang pisngi. Karapat-dapat siya sa isang ama na lumalaban para sa kanya. At yun ang ginagawa mo. Huwag mong sukatin ang sarili mo sa mga anino mo, Francis. Sukatin mo sa liwanag na pilit mong ibinibigay sa kanya. Lumipas ang mga taon sa maliit at matatag na tagumpay. Na-promote muli si Agatha bilang head ng department. Pinagbalanse niya ang trabaho at tahanan. Maayos din naman ang kita ng asawa niya sa mga painting nito. At kapag may biglaan itong pera, doon sila nakakabili ng property. Paglaki ko, magiging painter ako katulad ni Papa at boss tulad ni Mama. Bulalas ni Leia. Natawa ang lahat pero namula ang mata ni Francis. Niyakap ni Agatha ang asawa niya sa bewang. Kita mo, kailanman hindi kanya nakita bilang isang ama na sira ang pagkatao. Isang hapon, mag-isa si Agatha sa balkonahe. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw nang dumating si Clara, dala ang 2 tasa ng tsaa. Pinatunayan mong mali ako, sabi ng kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tumaas ang kilay ni Agatha. Hindi mo naman ugali na purihin ang asawa ko, ate. Napangiti si Clara. Huwag kang masanay. Pero, oo, mali ako. Akala ko hihilahin kanya ulit pababa. Pero ang nangyari, itinulak mo siyang pataas. Pareho kayong umangat. Humagod ang tingin ni Agatha sa loob ng bahay, kung saan nakahiga si Francis at si Leia sa sahig. Siya mismo ang bumangon, Ate Clara. Ako lang ang nag-push sa kanya. Nang oras na para magpahinga, ang dami nilang pinag-usapan ni Francis. Ganoon sila magpaantok ng kanyang asawa. Kahit kapitbahay na pagchichismisan na nila. Kaya natatawa na lang din sila. Tago ng tago yang si Martin. Alam naman ng asawa niya na may babae siya. Eto namang si Hilda, gigil na at hindi mahuli. Sabi pa ni Francis. Bahagya siyang umirap at natawa. Ang chismoso mo rin talaga, no? Baka mamaya may ibang babae ka rin dyan, ha? Kaibigan mo yung si Martin. Baka dinadala ka sa bar. Nanlaki naman ang mga mata ni Francis at agad umupo sa kama. Wala akong babae. Si Martin lang yun. Pero tinalikuran niya ito. Wag mo akong kausapin. Humiga ulit si Francis at niyakap siya mula sa likod. Honey, wala akong babae. Ikaw lang naman ang asawa ko. Hindi ko kayang gawin yun. Nagsiselos ka? Tutulog na ako. Singhal niya rito. Honey. Pero lihim namang natatawa si Agatha. Naghanap lang naman siya ng dahilan para awayin ito. Balak niya kasi itong isurprise sa wedding anniversary nila. Taon-taon na lang kasi ito ang nagpaplano para roon. Kaya si Agatha naman ang kikilos ngayon. Kaya kinabukasan, gulat na gulat ang asawa ni Agatha.
Naluha pa nga sa sorpresa niya at panay ang halik. Wala akong babae Parang batang sabi nito. Tumawa naman si Agatha. Oo, binibiro lang naman kita. Alam kong wala. Alam kong mahal na mahal mo ako. Mabuti alam mo. Ngumuso si Francis at yumakap sa kanya. Hindi perpekto ang pagsasama nila. May mga away pa rin gaya ng dati. Pero kapag may problema, iniiyak na lang nila sa Diyos at patuloy na humihiling na gabayan ang kanilang pagsasama. Sa dulo ng lahat, ang kwento ni na Agatha at Francis ay nagsisilbing salamin ng ating sariling mga buhay. Lahat tayo'y dumaraan sa sugat, pagkatalo at minsan ay pagkawasak ng mga pangarap. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kanilang istorya na hindi kailanman huli ang lahat para sa pag-ibig, kapatawaran at bagong simula. Ang sakit ay maaaring mag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay patunay na tayo'y nakaligtas. At kung pipiliin natin ang pag-asa kaysa takot, ang paghilom kaysa galit, makakakita rin tayo ng liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating mga buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.